Good day mga ka-things video. Sa araw ngayon, magdi-discuss tayo ng SSR or Solid State Relay. Ito ang Solid State Relay mga ka-things video. Yan, isang semiconductor switching device na ginagamit sa automation o high voltage switching motors na machinery at mga kahit sa PLC pwede ito. Ang specs nito ay 40 amps. Yan. DC, EC. So, ang DC input niya ay 3 volts hanggang 32 volts DC. At ang switching niya ay 24 volts hanggang 380 volts AC. So, ngayon, sa paggamit nito, kailangan natin supplyan ito ng DC. So, siya magbibigay ng signal para sa mag-switching ito. Magiging ito kasi ang EC natin ng switching ay normally open. So kapag nabigyan siya ng signal ng ating DC, magiging normally close siya. Kumbaga ito ang area na ito ay 220. Dito yung ating mga motors, malalaking heavy switching current natin sa isang linya lang. Yan, makikita natin. So gagawa tayo ng diagram. So, gagawa lang tayo ng basic diagram niya. So, meron siyang yan. Gagayahin lang natin ang kanyang forma. So, kumbaga, ito yung ating negative at ito naman yung positive na input DC. Yan. 12 volts. Yung available ko lang dito na power supply 12 volts DC. Ito yung ating EC. Yan. EC. So ito yung ating motor. Yan, motor. So siyempre yung motor natin ay single phase lang, no? 220 volts o 230 volts sa standard na EC. Siyempre, yung isang linya galing dito. Yan. Ang line 1. Line 1. So, switching kasi siya. So, naputol yung isa normally open. So, patungong motor. Yan. Yung line 2 naman, line 2. Lagyan natin 220 volts EC. Yan. Pasensya na kayo sa drawing. At direkta sa ating motor. So yan. Kapag nabigyan ito ng supply, so mag-energize at mag-run natin motor. Parang switching lang siya na gamitan ng solid state relay kasi nagamit ito kasi yung spark niya, safety ito kasi sa spark eh. Maraming mga relay guys na hindi safety sa spark. Nag-spark kasi ibang relay dahil sa yung contact. So ang iba gumagamit ng magnetic. Ito electronic kasi ito eh. Kapag binuksan natin ito, electronic device switching siya. Hindi siya kagaya ng mga relay. So makikita natin sa ibang video yon. So yan, simple lang. So gagawa tayo ng diagram. So lalagyan ko to ng switching dito mamaya. Yan. Para makita talaga hindi siya under agad. Yan. So paano ba to i-check kapag okay yung ating solid state relay? So i-check natin. So i-test natin sa kanyang continuity. So gamit tayo ng buzzer. So yan. Siyempre, open ito. Okay yung ating solid state relay. So, bibigyan natin, energize natin. So, isasaksak ko muna. So, yan, nasupplyan na siya. So, bilaw yung indicator. Ibig sabihin, gumagana yung ating relay. Siyempre, gagamit tayo ng buzzer. So, kapag nasupplyan na ito, magsishort ito, magiging normally close. So, isa natin. So, yan. Magiging normally close siya. So, gumagana yung ating solid state relay. So, gagawin na natin yung
ginawa natin diagram para makita kanyang function. So ayan mga katings video, ito yung connection niya galing sa ating supply. Ito yung power supply na 12 volts. So negative, kinap natin yung positive para magyan ng switch. Yan. Para sa ating linya, sa ating isang linya, para sa line to line tayo. So ito yung linya galing sa 220, line 1. Dumaan yung isang linya, pinutol niya, naging normally open patungong ating motor. So ginawa ko siyang outlet. Meron akong nakasaksak na ilaw. Kumbaga ito yung ating motor. So nakikita niyo dua, ito yung dalawang wire, positive, wala ito positive negative 220 ito galing sa ating power supply para magka-supply yung ating 12 volts. So kinanik ko lang dito, parallel. Line 2, yan. Yung isang linya, ang line 2, rekta dito. Kung isa, pinutol, saka pumunta dito, para sa switch, yung line 2 natin, rekta, yan. Pwede naman yung rekta, pero dito ko kinabit kasi nagkabit tayo para magbigla ng supply yung linya. So, yan. So, i-try natin. Yan. So, ayan. Hindi pa umilaw yung ating solid state relay kasi naka-off na siya. Ito, wag kayong may magandang SSR na may cover, mas maganda yun kasi may linya na ito may isang linya na ito. So yun natin para umandar yung ating motor or ilaw. So ayan, umandar siya. Ito na side ay 220 volts, ito na side ay 12 volts. Kumbaga nilagyan lang natin ng switch yung ating isang linya para makaya niya yung mga heavy load na mga voltahe. So gamit yung ating solid state relay, yan, pamamagitan ng kanyang DC, nagbibigay siya ng signal para mag normally close yung AC na linya niya. O ayan, sana meron kayong nakuhang idea tungkol sa ating solid state relay. At ilalagay ko na lang yung link sa baba para hindi na kayo mahirapan maghanap kung gusto nyong gamitin ito. Pwede rito sa PisoNet kung gusto nyong taasan yung relay para hindi masunog. So gagawa ko ng video yan. So salamat sa panonood. Huwag kalimutan mag-subscribe, like, and share, and comment for more videos to come. This is Rometric. Thanks we do. Bye-bye.